Akala ng Iran kontrolado na nila ang laban dahil may missile sila at may drones. Iniisip nila na kapag pinagsabay nila ito, kaya nilang mapabagal ang US at makagawa ng sapat na damage para mapilitan itong umatras at tapusin ang Operation Epic Fury. Pero mali ang basa nila sa sitwasyon. Habang gumagamit sila ng karaniwang armas, ang US ay gumagalaw sa ibang level. Isang level na hindi agad nakikita at mas mahirap intindihin galing mismo sa itaas. Hindi ito science fiction na may laser na biglang babaril mula sa space, pero halos ganun din ang epekto. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang US ay gumagamit ng mga satellite na umiikot sa mundo at tuloy-tuloy na nagbabantay sa bawat galaw sa ibaba. Ang pinaka-importante sa mga ito ay hindi kamera, kundi sensors na nakakakita ng init. Sa simpleng salita, kahit gaano kakatago, kapag may inilabas kang missile, may init iyon. At ang init na iyon hindi mo kayang itago. Kapag nag-launch ang Iran ng missile sa loob lang ng ilang segundo, nakikita agad ng mga satellite ang init mula dito. Hindi na kailangan ng pang-detect sa lupa o tao na mag-report. Automatic na nalalaman kung saan nanggaling ang missile at kung nasaan ang launcher. Parang may mata sa itaas na hindi kumukurap at hindi napapagod. Laging nakaabang. At sa oras na may makita, agad nitong ibinibigay ang eksaktong lokasyon. Dito nagsisimula ang tunay na problema para sa Iran. Hindi lang nalalaman ang launch, kundi nasusundan pa kung saan ito nanggaling. Dahil dito mabilis makakilos ang US. Sa sobrang bilis ng proseso, may mga pagkakataon na ang missile pa lang ng Iran ay napipigilan na bago pa makarating sa target. Pero mas mabigat pa doon, yung launcher mismo ang nagiging target. Ibig sabihin hindi lang nabigo ang pag-atake, nawawala pa ang kakayahan nilang umatake ulit. Dati, simple ang strategy ng Iran pero effective. Magtatago ng launcher, ilalabas ito saglit, magpapakawala ng missile, tapos ibabalik agad sa taguan bago pa makaresponde ang kalaban. Sa normal na laban, gumagana ito. Pero sa sitwasyon ngayon, hindi na. Kahit ilang segundo lang lumabas ang launcher, sapat na yon para makita mula sa itaas at matukoy ang eksaktong lokasyon. Sa madaling salita, nawalan ng silbi ang pagtatago. Kahit gaano kakabilis, may mas mabilis na nakakakita. Kahit gaano kakaingat, may nakakakita pa rin. At kapag nakita ka, hindi na ito magtatagal. Ilang minuto lang, may darating ng sagot. Dito makikita kung gaano na nagbago ang laban. Hindi na sapat ang dami ng armas o bilis ng pag-atake. Ang laban ngayon ay kung sino ang mas may alam, mas maagang nakakakita at mas mabilis kumilos. Sa sitwasyong ito, malinaw kung sino ang may advantage. Akala ng Iran kaya nilang kontrolin ang laban gamit ang missiles at drones. Pero hindi nila inasahan na ang mismong pag-launch nila ang maglalantad sa kanila. Sa bawat missile na pinapakawalan nila, para na rin silang nagsasabi kung nasaan sila. At sa panahon ngayon kapag may nakakakita sa iyo mula sa itaas, wala ka ng lugar na tunay na ligtas. Sa sandaling makita ng mga satellite ng US kung saan nanggaling ang launcher, hindi na ito basta impormasyon lang. Agad itong ipinapasa sa piloto ng fighter jet. Ilang minuto lang ang pagitan. Papunta na agad ang eroplano sa eksaktong lugar kung saan nag-launch ang Iran. Hindi na kailangan maghanap o mag-ikot, diretso target agad. Pagdating doon, hindi na rin kailangang lumapit. Gumagamit ang piloto ng standoff missile. Ibig sabihin kaya nitong umatake kahit malayo pa siya. Habang ang mga sundalo na nag-launch ay hindi pa alam na may paparating na sagot, tumatama na ang missile ng US. Nawawala ang launcher sa laban at nababawasan ang kakayahan nilang umatake ulit. Ito ang klase ng laban na hindi inasahan. Hindi na lang ito paramihan ng armas o bilis ng pag-atake. Isa na itong laban ng teknolohiya. At malinaw na mas marami at mas advanced ang paraan ng US. At kahit marami pang ibang paraan na ginagamit, isa sa pinakadelikado para sa Iran, ang kakayahan na makita agad ang bawat launch gamit ang sensors na nakakakita ng init. Ayon sa report, hindi lang satellite ang gumagana dito. May kasama itong mga system sa lupa. Kapag may missile na pinakawalan, agad itong nasusundan ng sensors mula sa itaas na tumututok sa init na nilalabas nito. Kasabay nito, may mga team sa lupa na tuloy-tuloy ang trabaho sa loob ng mga radome. Ito yung mga bilog na parang malaking bola na makikita sa ilang lugar. Ang mga radome na ito ang tumatanggap ng data mula sa satellite. Dito kinukwenta kung saan papunta ang missile at kung saan ito eksaktong nanggaling. Ibig sabihin, hindi lang nila alam na may missile.
Alam din nila kung saan ito papunta at saan ito nanggaling. At dahil mabilis ang proseso, nagkakaroon sila ng oras para agad kumilos. Ang kombinasyon ng nasa itaas at nasa lupa ay bumubuo ng isang sistema na halos walang kapantay. Parang tatlong hakbang na sunod-sunod. Una, makikita agad ang launch mula sa itaas. Pangalawa, kukumpirmahin at kakalkulahin sa lupa. Pangatlo, may agad na aksyon mula sa ere. Dahil dito, madalas na napipigilan ang mga missile bago pa makarating sa target. At mas mahalaga pa, bawat launch ay nagiging dahilan para matunton at masira ang mismong launcher. Ibig sabihin, ang US ang unang nakakaalam sa bawat galaw. Halos kasabay lang ng desisyon na mag-launch, alam na agad ito. At dahil sa bilis ng response, nawawala ang surprise na sana ay advantage. Isa pa, hindi nila kailangang magmadali magpadala ng ground troops. Hanggat kaya nilang kontrolin ang sitwasyon mula sa malayo, kaya nilang pumili ng tamang oras para kumilos. Mas kontrolado ang laban, mas mababa ang risk, at mas nahihirapan ang kalaban na makabawi. Ayon kay Briefram sa New York Post, hindi na ito simpleng laban ng mga sundalo sa lupa. Ipinapakita nito na ang lakas ngayon ay nakabase sa advanced na technology at sa talino ng mga taong gumagamit nito. At kapag pinagsama ang dalawang iyon, nagiging isa ito sa pinakamalakas at pinakakayang puwersa sa mundo. Ibig sabihin, hindi na ito yung dating laban na paramihan ng sundalo. Ang laban ngayon ay kung sino ang mas may access sa mas advanced na tools at kung sino ang mas marunong gumamit nito. Kung iisipin mo, matagal nang may advantage ang tinatawag na high ground sa digmaan. Kapag nasa mataas kang lugar, mas kita mo ang galaw ng kalaban at mas mahirap kang abutin. Pero ibang level na ang high ground ngayon. Hindi na ito bundok o mataas na lupa. Ang high ground ng US ay nasa itaas. Dahil sa mga satellite, hindi lang isang lugar ang kaya nilang bantayan. Kaya nilang makita ang halos buong galaw sa loob ng Iran. Tuloy-tuloy at halos real-time. At ang mas matindi, walang paraan ng Iran para makuha ang ganitong advantage. Hindi nila kayang abutin o pabagsakin ang mga satellite na yon. Kaya ang nangyayari, parang isang panig lang ang may malinaw na mata sa buong laban, habang yung kabila ay halos walang nakikita. Ito ang dahilan kung bakit kahit marami pang missiles at drones ang ilabas ng Iran, hirap pa rin silang magdulot ng malaking epekto. Ayon sa Long War Journal, umabot sa higit 500 ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran sa iba't ibang target sa Middle East hanggang March 4. Totoo, may ilang tumama. Pero kung titingnan ang resulta, mababa ang casualty kumpara sa dami ng pinakawalan nilang armas. Sa ulat, 6 na US personnel ang namatay at 18 ang nasugatan hanggang March 2. Ipinapakita nito na karamihan sa mga missile ay hindi naabot ang target. At isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang kakayahan na makita agad ang launch mula sa napakalayo. Sa madaling salita, bago pa makalapit ang missile, may pagkakataon na ang US napigilan ito o bawasan ang epekto nito. Bukod pa dito, ayon sa BBC, sinasabi ng Israel Defense Forces na halos 70% ng ballistic missile launchers ng Iran ang nasira na mula nang magsimula ang Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion. Noong una, marami sa mga target na ito ay kilala na at agad tinamaan. Pero habang nagbabago ang galaw ng Iran at gumagamit ng mas maliliit na grupo sa iba't ibang lugar, mas lalo namang nagiging mahalaga ang papel ng mga satellite. Dahil sa ganitong system, bawat missile na pinapakawalan ng Iran ay hindi lang simpleng atake. Isa na rin itong risk para sa kanila. Sa bawat launch may posibilidad na matukoy ang lokasyon nila at masira ang mismong launcher. Ibig sabihin habang sinusubukan nilang umatake, unti-unti rin nilang nawawala ang kakayahan nilang magpatuloy. Sa ganitong sitwasyon nagiging delikado ang bawat galaw. Hindi na pwedeng basta magpaputok at magtago. Dahil sa panahon ngayon sa sandaling magpakita ka ng kahit konting senyales lalo na yung init ng missile, may nakatingin na agad sa iyo mula sa itaas at handa nang sumagot. Sa bawat missile na pinapakawalan ng Iran, para na rin silang nagpapadala ng malinaw na signal sa itaas. Parang nagsasabing, nandito kami. Dahil sa init na lumalabas sa bawat launch, nagiging madali para sa system ng US na makita at matukoy kung saan ito nanggaling. Kanina, nabanggit na napilitan ng Iran na gumamit ng hiwa-hiwalay na launch sites, hindi na sabay-sabay. At yun mismo ang isa sa pinakamalaking problema nila ngayon. Matagal naghanda ang Iran para sa ganitong klase ng digmaan, posibleng laban sa Israel o kahit sa US. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng paghahandang iyon ay ang pag-ipon ng napakaraming ballistic missiles.
Ayon sa BBC, mahigit 2,000 ang stockpile nila. Ang plano ay simple pero malakas. Punuin ang langit ng missiles at drones ng sabay-sabay para hindi kayanin ng depensa ng kalaban na harangin lahat. Kapag may ilan na makalusot, sapat na iyon para magdulot ng malaking epekto at mapaisip ang kalaban kung sulit pa bang ituloy ang laban. Sa madaling salita, gusto nilang gawing sobrang mahal ang digmaan para sa kalaban. At ang pinakasentro ng planong iyon ay ang dami ng missiles. Hindi naman nawala ang dami ng missiles ng Iran. Nandyan pa rin ang stockpile. Pero ang problema, hindi na nila ito magamit sa paraang gusto nila. Dahil sa tulong ng mga satellite, bawat launch ay may kapalit na risk. Nakikita agad, natutunton agad, at madalas nasisira pa ang launcher pagkatapos. Dahil dito halos nawawala na ang tinatawag nilang sabay-sabay na pag-atake. Yung dapat sana ang pinakamalakas nilang sandata. Sinusubukan pa rin ng Iran na ipakita na may kapalit ang laban. Yung mga maliliit na pag-atake sa mga US base sa ibang bansa sa Gulf region, parte yun ng plano nilang pataasin ng gastos at presyon. Hindi lang military, pati politikal. Gusto nilang madamay ang ibang bansa para mas lumaki ang problema ng US. Pero kung nagawa sana nilang ilabas ang buong lakas ng missile arsenal nila ng sabay-sabay, mas malakas sana ang epekto. Ngayon hindi na nila kayang gawin iyon. Napipilitan silang hati-hatiin ng pag-launch paunti-unti lang para iwas na matukoy agad. Makikita ito sa mga numero. Ayon sa Al Jazeera, sa unang 24 na oras ng Operation Epic Fury, nagpakawala ang Iran ng 167 missiles at higit 500 drones laban sa United Arab Emirates. Pero pagdating ng ika-15 araw ng laban, bumaba ito sa 4 na missiles at 6 na drones na lang. Ganyan kalaki ang ibinaba. Sa Israel naman mula sa halos 100 projectile sa unang mga araw, naging iilan na lang. Hindi lang satellites ang dahilan nito, pero malaki ang papel nila. Dahil sa kakayahan nilang makita agad ang launch, napipilitan ng Iran na maging mas maingat, mas limitado at mas kontrolado sa bawat pag-atake, kahit alam nilang mababa ang chance na magtagumpay. Sa huli malinaw ang nangyari. Hindi kulang sa armas ang Iran, hindi rin kulang sa plano, pero ang teknolohiya ang sumira sa paraan ng pakikipaglaban na matagal nilang pinaghandaan. Sa laban na ito hindi lang lakas ang nagdedesisyon, kundi kung sino ang mas mabilis makakita, makaintindi at makaresponde. At sa puntong iyon malinaw kung sino ang may lamang. Mas malalim pa pala ang problema ng Iran kaysa sa simpleng nakikita ang missile launch mula sa itaas. Hindi lang satellites ang usapan dito. Pinagsama ng US ang AI at cyber tactics at doon lalong nahirapan ng Iran. Bago pa magsimula ang matinding pag-atake noong February 28, may nangyayari na sa likod ng eksena. Hindi ito pisikal na atake. Walang sumasabog, pero isa-isa nilang tinatamaan ang pinaka-importanting bahagi ng kakayahan ng Iran, yung control, mga pang-detect, sensors at communication. Sa madaling salita, pinahihina nila ang kakayahan ng Iran na makakita, mag-usap at mag-coordinate. Ayon kay Dan Kane, ang unang kumilos ay ang US Cybercom at US Spacecom. Hindi sila basta umatake. Gumamit sila ng paraan na hindi bala o bomba ang gamit, kundi teknolohiya para guluhin ang kalaban. Sinira nila ang kakayahan ng Iran na makakita, makipag-usap at mag-react. Isipin mo na lang na parang binulag muna ang Iran bago sunod-sunod na tinamaan. Kapag hindi ka nakakakita at hindi maayos ang communication mo sa sarili mong team, kahit gaano karami ang armas mo, halos wala kang magagawa. Mas lalo pa itong pinapaliwanag ni Brent David Jarnik. Ayon sa kanya, hinahanap muna kung nasaan ng mga pang-detect ng Iran tapos makikipagtulungan ng cyber units para sirain ang mga ito. Hindi lang basta pag-jam ng signal, kaya nilang pasukin mismo ang system. Kapag nakapasok na, pwede nilang patayin ng radar o kontrolin ito. May pagkakataon pa na nasisira ang software at ang computer na ginagamit ay nagiging walang silbi, parang patay na makina. Ibig sabihin hindi lang sa itaas nangyayari ang laban. Nasa loob din ito ng mga computer at system. Habang iniisip ng Iran na handa sila dahil sa dami ng missile at launcher, unti-unti namang nawawala ang kakayahan nilang gamitin ang mga ito ng maayos. At dito lalong nagiging delikado ang sitwasyon nila dahil hindi lang ang pag-launch ang naaapektuhan. Pati yung mga system na dapat sana magtatanggol sa kanila, yung mga defense system, nadadamay din. Kung hindi gumagana ang pang-detect at computer, paano nila malalaman kung saan paparating ang kalaban?
paano sila makakakilos kung sira ang communication. Sa huli, hindi lang sinira ng US ang armas ng Iran. Sinira nila kung paano ito ginagamit. At kapag ang mismong paraan ng paggamit ang bumigay, kahit gaano karami ang natitirang armas, mahirap na itong maging epektibo sa laban. Ganito na ngayon kasimple at kaseryoso ang nangyayari. Kapag bulag ang depensa, wala na talaga itong silbi. Kapag hindi nakakakita ang depensa, hindi nito mapipigilan ng fighter jet o bomber na pumasok at tumira ng sunod-sunod na target. At yun mismo ang nangyari sa Iran. Hindi lang basta winasak ang mga depensa nila. Yung iba pinatay lang gamit ang cyber at space tech. Tahimik pero sobrang effective. Sa unang araw pa lang ng laban, pinagsabay ng US at Israel ang atake. Habang may mga bomba at missile na bumabagsak, sa likod ay tinatrabaho na ang utak ng depensa ng Iran. Yung mga pang-detect communication lines at control nila ay pinutol, ginulo o pinatay. Dahil dito hindi sila makakita, hindi makausap ang ibang unit at hindi makaresponde ng maayos. Kahit may natitira pang depensa, parang wala rin. Hindi dahil sinabugan kundi dahil pinatay digitally. Dito pumapasok ang AI. Gumagamit ang US ng system mula sa Palantir, lalo na yung Project Maven. Ang trabaho nito ay hindi basta pagpapaputok ng missile kundi pag-ayos ng impormasyon. Isipin mo na lang na may libu-libong data galing sa satellites, drones at iba't ibang sensors. Kung tao ang gagawa nito, matagal bago malinaw ang resulta. Pero gamit ang AI, ilang segundo lang, lumalabas agad kung alin ang tunay na target. Hindi ito AI na kusang nagpapasya o matake. Ang ginagawa nito ay linisin ng data at ipakita kung ano ang mahalaga. Parang sobrang bilis na filter na tumutulong sa pag-prioritize ng target. Ayon sa mga ulat, ginagamit ito para makatulong sa pag-identify ng libu-libong target sa laban. Sa actual na sitwasyon, ganito ang daloy. May missile launch, nakikita agad ito, napapasa ang impormasyon, sinasala ng AI, pinipili ang target at ibinibigay sa piloto. Ilang minuto lang, may strike na agad. Halos walang delay. Ito ang dahilan kung bakit maraming target ang natatamaan sa maikling oras. Hindi lang dahil sa lakas ng armas kundi sa bilis ng pagdedesisyon. Dito makikita ang malaking pagbabago sa laban. Hindi na lang ito tungkol sa dami ng missile o lakas ng eroplano. Ang laban ngayon ay nasa bilis ng impormasyon, sa galing sa pag-analyze at sa bilis ng pagdesisyon. Kung ang kalaban ay mabagal kumilos dahil sira ang system niya, tapos ikaw ay may AI na kayang mag-process ng data sa loob ng ilang segundo, malinaw kung sino ang may lamang. Kaya sa sitwasyong ito, hindi lang basta inatake ang Iran. Parang pinatay muna ang utak ng depensa nila bago sila tinamaan. At kapag nangyari iyon kahit gaano karaming armas ang meron ka, mahirap ka nang lumaban ng maayos. Sa puntong ito, mas lumilinaw kung gaano kalaki ang role ng AI sa laban. Hindi na ito simpleng tulong lang. Para na itong nagpapabilis ng buong gera. Ayon sa CBS News, hindi pa rin sinasabi ng Pentagon kung paano eksaktong ginagamit ang AI. Pero kahit tahimik sila, lumalabas pa rin kung gaano ito kalakas base sa mga pahayag ng mga expert. Halimbawa, sinabi ni Mark Montgomery na umabot sa humigit kumulang 1,000 potential targets bawat araw ang napoproseso ng military. At karamihan dito ay natatamaan. Isipin mo yon. Dati, aabutin ng ilang araw para pag-aralan kung ano ang target. Ngayon kaya na sa loob lang ng ilang oras. At kahit AI ang gumagawa ng analysis, may tao pa rin na nagdedesisyon sa huli. Pero ang malaking kaibahan, yung trabaho na dati ginagawa ng maraming tao sa mahabang oras, ngayon ay nagagawa ng AI ng sobrang bilis. Dahil dito, ganito na ang nangyayari sa aktwal na laban. Hindi na nauubusan ng target ang US. Habang may eroplano sa ere, may bagong target na agad. Tuloy-tuloy ang operasyon at halos walang pahinga. Ito ang dahilan kung bakit kaya nilang magpalipad ng jets at bombers halos buong araw at gabi. Hindi lang dahil sa dami ng armas, kundi dahil may tuloy-tuloy silang impormasyon kung saan sila tatama. Samantalang sa side ng Iran, kabaligtaran ang nangyayari. Wala na silang maayos na paraan para mag-track. Sira ang communication. Nahihirapan silang malaman kung saan nanggagaling ang threat. Mas lumalala pa ito dahil pati yung kakayahan nilang makakita mula sa itaas ay halos wala na rin. Ayon sa report na wala na ang kanilang space command sa early stage pa lang ng conflict. Ibig sabihin hindi na nila nagagamit ng maayos ang sarili nilang satellites. Kahit meron silang ilan, hindi ito sapat para makipagsabayan. Dagdag pa dito, wala silang sariling global navigation system. Umaasa lang sila sa system ng ibang bansa.
Kapag ito ay na-jam o na-disrupt, lalo silang nahihirapan. Samantalang ang US ay may sariling satellites, may control sa data, at may AI na kayang mag-analyze agad. Kaya ang nangyayari, parang dalawang magkaibang level ng laban. Ang isa ay gumagamit ng tradisyonal na paraan tulad ng missiles, drones at manual na pagdedesisyon. Ang isa naman ay gumagamit ng kombinasyon ng space tech, cyber attacks at AI. Kapag pinagsama mo yon, ang resulta ay sobrang bilis na gera. Hindi na ito yung dating laban na may oras pa para mag-isip. Ngayon, seconds at minutes na lang ang pagitan mula sa pagkakita hanggang sa pag-atake. Kaya malinaw na hindi na ito simpleng air war o ground war. Isa na itong laban ng teknolohiya. At sa ganitong klase ng laban, hindi sapat ang dami ng armas. Ang tunay na lamang ay kung sino ang mas mabilis makakita, mas mabilis mag-isip, at mas mabilis kumilos. Sa ngayon, malinaw kung sino ang may lamang. Sa madaling salita, lalo pang nagiging klaro kung gaano kalaki ang lamang ng US pagdating sa laban mula sa itaas. Ayon sa report, iilan lang ang may ganitong level ng technology tulad ng US, European Union, China at Russia. At sa apat na ito, hindi lahat handang tumulong sa Iran. Ang European Union ay malinaw na hindi kakampi ng Iran. Ang US mismo ang kalaban. Ang China ay pwedeng tumulong pero may risk dahil pwedeng lumala ang tensyon nila sa US. Ang Russia na lang ang pinakaposibleng magbigay ng tulong. Kaya sa ngayon halos umaasa na lang ang Iran sa Russia para sa satellite data at navigation. May mga ulat na nagbibigay ang Russia ng satellite images sa Iran. Pero kahit may tulong, basic lang yun kumpara sa ginagamit ng US. Parang ganito ang sitwasyon. May mapa ka nga, pero ang kalaban mo ay may live na view ng buong laban. At mas delikado pa, hindi rin sigurado ang tulong na yon. Kung gustuhin ng Russia na gamitin ito bilang pang-pressure sa pakikipag-usap sa US, pwede nilang bawasan o itigil ang support. Kapag nangyari iyon, lalo pang mahihirapan ang Iran pagdating sa kakayahan mula sa itaas. Ganito ang kalagayan nila ngayon. Sa itaas, dehado na sila. Sa ere, kontrolado ng kalaban. Sa lupa, tuloy-tuloy ang tama. Hindi lang sila nawalan ng advantage. Nahihirapan na rin silang makasabay. Yung sarili nilang satellites ay halos wala ng silbi dahil wala na rin silang maayos na paraan para gamitin ito. Samantalang ang US ay tuloy-tuloy ang pagtingin sa bawat galaw, lalo na kapag may missile launch. At ito ang pinaka-critical na bahagi. Sa bawat missile na pinapakawalan ng Iran, para na rin silang nagpapakita ng eksaktong lokasyon nila. Sa loob lang ng ilang segundo, nalalaman agad kung saan nanggaling ang launch. Ilang minuto lang may kasunod na strike. Kaya imbes na maging advantage ang missiles, nagiging risk pa ito. Habang nangyayari ito sa itaas, tuloy-tuloy din ang pressure sa lupa. Hindi humihinto ang airstrikes at hindi rin humihinto ang pag-target sa mga importanteng bahagi. Yung kakayahan nilang lumaban gamit missiles at strategy nila, unti-unti ring nawawala. Sa kabuuan, hindi lang ito simpleng pagkatalo sa isang bahagi ng laban. Parang sabay-sabay nilang nawawala ang kakayahang makakita, makipag-usap at kumilos ng maayos. Kapag umabot sa ganitong punto, hindi na ito laban ng lakas. Kung sino ang may kontrol sa impormasyon, siya ang lamang. At sa ngayon malinaw kung sino iyon. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang may mas advanced na gamit. Mas mahalaga kung sino ang kayang gamitin ito ng tama at sa tamang oras. Sa ganitong laban, kahit maliit na delay lang, pwedeng magdulot ng malaking epekto. Kapag nahuli ka kahit ilang segundo, pwedeng may tama ka na agad bago ka pa makakilos. Ito ang dahilan kung bakit nagiging sunod-sunod ang problema ng Iran. Hindi lang dahil sa kakulangan ng depensa, kundi dahil hindi na sila makasabay sa bilis ng nangyayari. Habang sinusubukan nilang mag-adjust, may bagong galaw na agad ang kalaban. Habang nag-iisip sila ng susunod na hakbang, may strike na agad na paparating. Sa ganitong sitwasyon, hindi ka lang basta natatalo sa lakas. Natatalo ka sa bilis ng galaw at sa timing ng bawat desisyon. At kapag doon ka nahuli, kahit may natitira ka pang armas, mahihirapan ka ng gamitin ito ng maayos.